Ay, ako, buti lang nakapagpunta kay Papa Jesus. Magsimba-simba na naman kay Papa Jesus ngayong Friday. Ano, ilagahan ko kasi naulan. Tapos, buti na lang, makulimlim siya, hindi siya mainit. Pero, hindi naman siya maulan. Pero ngayon, medyo ato, ulan-ulan. Hindi ko alam kung babagyo ata. Yun, pagpunta ko kay Papa Jesus sa bahay niya, naalala ko yung tungkol na pinanggalingan namin noon-noon. Oo. Yun kami talaga lumaki sa Maya pa simbahan. At siya lang ata ang father, ang naalala ko at simulat sa pool. Marami naman kaming father dati dun sa Maya pa. Pero dahil ko naalala, wala akong maalala. Pero si Father Bena ay simulat sa pool talaga ng buhay ko. Siya ang nakita ko doon. Simulat sa pool noon. Hanggang sa huling nakita namin sila. Oo. Sobra-sobra. Mga mahal na mahal namin yan si Father Bena. Mga parang na siya namin tatay. Parang siya na namin yung maging presidente doon sa Maya pa kay. Lahat sinasakop niya at tinutulungan. Oo. Marami siyang nagawa at naitulong. Oo, sa totoo, kaloka talaga. Ako nakaka. Yung si Father Bena, John Bena, oo. Lahat naman talaga ng pare, ikaw lang ang naalala ko. Oo, pero maraming naging pare doon sa Maya pa. Kasi yung bandang huli, yung parang dinala siya minsan nauwi siya doon sa Italy ata siya doon, oo. Kay, ano siya, at buti nga magaling siya magtagalog eh. Pero ang salita niya, parang Italy, oo. Napakabait ng pare na yun. Kasi alam mo, sa Maya pa talaga dati, napakaliit lang ng simbahan. Napakaliit ng simbahan namin dati. Tapos, yung labas ng simbahan na yun, iba. Tapos pinaganda rin yun, oo. Sa sobra yung si Father Bena kasi para ba siyang presidente. Okay. Maraming maraming lugar dito sa Maya pa na pinupuntahan lagi ni Father. Oo. Tapos yung mga lugar na yun, inanuhan niya yun ng mga simbahan sa lugar na yun. Oo. Inanuhan niya kada simbahan, kada lugar, inanuhan niya ng simbahan. Pero, pag linggo, kahit yung ibang lugar ay nasa ibang sa ibang pag linggo, nandun sila lahat sa Maya pa. Sa simbahan ng Maya pa lahat nagpupunta pag Sunday. Tapos, pag pagkatapos pagsisimba 'di ba ng linggo. Pagdating ng linggo ng umaga after nagsimba ng mga matatanda, syempre mga nanay, tatay, lola, yung mga ganyan. Ayun ang mga nagsisimba sa umaga. Pagkatapos nila, mga bandang alas 10 yata yun. Nagpasukan naman yung mga bata. Oo, ewan ko ba kasi napakasisipag din ng mga bata noon magsisimba. Kasi yung pupuntahan mo doon parang simbahan. Para siyang school. Oo. Tapos, imbis na wala kang pasok sa mismong school talaga, sa simbahan lang yun. Di pupunta tayo doon tuwing linggo ng alas 9 at alas 9. Tapos, ang daming teacher. Oo. Ang mga naging teacher doon, yung mga kaedaran na mga matatanda, mga ate, mga kuya, sila yung mga nag-teacher-teacheran doon pag linggo. Pero ang pinag-aanohan nila, puro sa tungkol sa Diyos. O tungkol kay Papa Jesus. Nakakatuwa rin kasi yung mga estudyante sa labas, na medyo high school na, ganon, nung iba nagtatrabaho, sila, napunta pa rin sa simbahan. Kasi bata ako, ganon pa eh. Napunta ako sa simbahan kasi kailangan sisimba eh. Oo. Tapos, sa pagiging masipag mo sa pagsimba at saka pagpasok sa school ng simbahan, may card kami lagi, card. Tapos, pagkatapos ng paghapon, nagiging masaya kami kasi pag bandang hapon, alauna, ganyan, may card kami. Oo, dapat nilalagay ang present doon, teacher ng mga may pirma ng mga teacher-teacheran doon, yung pinaka-ID ng simbahan. Nakapasok talaga kami. Oo. Pero napakaswerte din ng mga estudyante kasi hindi na yung basta mga nakatambay-tambay sa labas na hindi, lahat sa loob. Kasi yung simbahan, nandito sa labas, pinaka-likod doon, paloob, padulo, laruan na yun ng mga estudyante. Ayun din yung mga school ng mga bata. Tapos sa hapon, sila naman yung mga laruan. Oo. Kumbaga, bili sila ng mga laruan sa mga bata. Kasi para maayos ng mga bata lahat yun. Pati mga yung mga, yung pang basketball, mga basketball, volleyball, sit up, yung tinatapakan yung mga yung hindi ko talaga masa ulo, hindi ko siya nakakalimutan, naalala ko siya, dati ko lang maano yung mga tinatawag doon, hindi ko lang maano, pero halos lahat, napakaswerte ng mga bata noon, hindi mo na mapahawak ng mga cellphone, although hindi masyado ganun ka sa mga cellphone, pero meron iba doon, may edad-edad na, mapera, pero nandun para sila sa simbahan, ang dami-daming hawak ang lugar na
sakop ni Father Bena. Tuwing linggo, pinapapunta lahat ng mga kabataan na galing sa ibang lugar. Oo, may mga jeep pang pinupuntahan yun. Kasi pupunta rin sila, gabi na, mga hapon na ang uwian. So, maganda kasi doon, kasi yung mga bata, natututo lahat. Kung paano rin magkaisa, magkaibigan, na hindi magkakalayo, pero magkakaibigan sila. Hanggang sa naging high school ako, naging college, na kahit paano nakapag-college ako yun. Naging ano kami, naging mga sister kami, tsaka brother. O kahit sobrang pagod ko sa trabaho noon, na pantulog ako, ay panggabi ako, di ba? Pag uwi, puyat pa ako. Kailangan makaidlip ako ng konti kasi kailangan pupunta pa ako sa simbahan, magbabantay ng mga bata sa school ng estudyante diyan. Liligo-ligo na kami nila. Oo, sobrang kahit sobrang nakakapagod kami. Masaya kami doon kay Father Bena. Ang maganda pati kay Bena, dati, kapag mga walang pasok sa estudyante, ang mga bata, di ba, pag mga March nang wala talagang pasok, oo. Ang ending naman nun, sila naman ang maraming pasok sa simbahan pag hapon. Oo. Kasi parang bakasyon sa school talaga sa bandang part labas. Di ba, mga wala nang pasok, di ba? Kasi pagpasok nila, kunyari grade 1 sila, pagpasok grade 2 na sila, o ganun. Pero sa simbahan, pag hapon, may mga pasok yun. Kasi kailangan, may mga panibagong present yun, attendance. Oo, bukod yung linggo ha, kumbaga iba yung linggo lang. Pero yung Monday to Friday, may schoolan kami doon. Oo, paghapon, kasi nga bakasyon naman sa school sa labas. Ngayon, may mga pirma-pirma yun. Pag nakumpleto mo yung pagpasok mo dyan, meron pa-swimming sila. Oo, may pa-swimming, may pa-merienda. Ayun ang nakakatuwa talaga. Tapos, pag magaling ka pati sa pag-aaral ng mga tungkol sa Diyos. Oo, ano pa kasi namin yun dati. O, dahil ko kasi naalala dati, kaya di ko na mabigkas. Oo. Lahat ng mga magagaling bata na tungkol sa pinag-aaralan doon sa simbahan, nagli-leader din, kumbaga naglalaban-laban. Sa bawat lugar. Pero ang mga pag-aaralan nila sa laban, tungkol din sa Papa Jesus. Oo. Kaya nakakatuwa si Father Bena. Sa totoo lang, sa lahat talaga na naging pare, siya ang naalala ko lang. Ang naalala ko at nabangkit ko yung pangalan niya, yung mukha niya. Sa totoo lang, sa dami nang naitulong sa lahat-lahat, lalo sa amin. Nung halos hindi ako makapagtrabaho sa school noon, yung kinder, oo. Kasi wala pa akong mga damit-damit ng school, oo, gamit. Pero nila, Father yan. May mga estudyante yun, mga medyo kaya-kaya na magulang, magpunta doon, makapasok. Kami, hindi kami basta-basta makapasok kasi nga, wala pa mga pera-pera, wala pa masyadong trabaho yung parents. Doon, pinapasok lang nila Father Bena, tapos bibilihan ng mga gamit. Oo. Kaya nakakatuwa talaga ang mga alaala doon ni Father. Kaya yung namatay dati si Father Bena, totoo lang, binabalik-balikan namin si Father Bena, kahit hanggang ngayon. Oo, kasi siya ay napakadaming alaala ng pari na yan. Baka siya na siguro naging santa. Siya ang pinakasanta namin. Oo, sa Maya pa. Daming nakakaalala niya kay Father, lalo sa mga dating mga naging lolo namin dati. Ewan ko lang kung mga buhay pa rin yung iba. Oo. Pero, talaga, nakakamiss din si Papa Jesus. Ay, si Papa Jesus. Para kasi si Papa Jesus tawag dito, Father Bena. Oo. Yun lang. Kasi naalala ko kasi si Father Bena. Kaya galing pa naman ako sa Papa Jesus kanina. Oo, inagahan ko lang baka kasi umulan kaya yun, umalis na rin ako, makauwi din agad. Yun lang, kaya habang pabiyahe ko, naalala ko lang si Father Bena. Yun, naalala ko lang. Hi na kay Papa Jesus at kay Father Bena. Love you.